Ako po si Madel Olivares, 43 years old, taga Imus, Cavite. Naalala ko nung pandemic, nag-worry na ako niya. Kasi hindi ko na alam kung paano kami kukuha ng income kasi ang akala ko yung lockdown saglit lang. Noong time na yon, nag-try ako magtinda-tinda ng mga alcohol. Kaya lang, hindi rin sasapat. Kasi yung mother ko, kailangan din niya ng pambili ng maintenance na gamot, hindi naman kaya. Since na may kaibigan ako na may page sila ng pasabay, naghanap sila ng rider na kung pwede na mag-deliver sa mga bawat bahay. Ayun na sinubukan ko na makapasok doon at nagtuloy-tuloy na. Maganda rin yung flow nung biyahe ko nun kasi since lockdown, yung mga tao hindi lumalabas. So kami lang yung may privilege na mga delivery rider na makalabas ng bahay. So yun, i-chat ako or bubuking sila sa page para makapag-deliver ako sa kanila kung ano mang gusto nilang pabili. Kasi since maganda po yung kita sa akin, kasi alam ko, parang bigay yun ng Diyos sa akin yung trabaho na yun kasi pinanalangin ko yun eh. Kinabukasan, may nag-chat na sa akin na biglang, pasok ka na dito, biyay ka na agad, tinuruan lang nila ako, tapos natuto na ako, lakas ng loob. Natatakot din po, pero ang ginagawa ko bago ako umalis ng bahay, nananalangin muna ako na sana gabayan ako, maingatan ako, ligtas ako sa mga yung sakit na sana hindi ako magkasakit kasi alam naman ng Diyos na para sa pamilya yan. Sa umaga naman po, yung mga anak ko, inaasikaso ko, pagluluto ko sila ng pagkain dahil papasok. After po nun, si mother ko naman po, syempre papakainin ko rin, papaliguan. Tapos after nun, medyo pahinga muna. Sa hapon, ayan, na-start na ako hanggang 12 ng gabi. Pero kung halimbawa may ginagawa ako ng mga hapon, sa gabi na ako nag-start. Hanggang mga 1 na yon or 2 a.m. Nahihirapan din kasi minsan puyat, minsan masakit sa ulo. Masakit kasi sa ulo pag laging puyat eh. Pero sana yan. Kasi yon yung fake booking, pagdating doon nasa bukid, yung PIN. Tapos sabi ko, saan dito yung bahay? Tinatawagan ko yung customer. Wala, hindi sumasagot. Mga ganun po. Tapos sabi niya, ba't dyan ka na gano? Ba't dyan ka nang gagaling? Yung pala siya naman ang may fault. Mali naman pala yung store na hindi siya namili ng store kung saan ko dapat i-pick up. Sabi, may pinag-aralan ka ba? Sinabi ko na ganitong oras, di mo agad sinusunod. Tatanggapin ko na lang yun. Kasi ang turo naman sa amin, wag namin sagutin yung mga customer, hayaan lang namin. Hindi naman ako nahihiya. Kasi wala naman akong ginagawang masama. Hindi katulad ng iba. Para makagkaroon ng pera, magawa ng masama, di ba? Yun sa akin naman, alam ko malinis sa trabaho yun. Tsaka alam ko bigay yun ng Diyos sa akin. Kasi sa tagal ko na nagra-ride, naingatan niya ako eh. Hindi ako na-aksidente, mga ganun. Wala namang masamang nangyari sa akin. Meron man, pero hindi naman ganun kagrabe. Kasi po kung panghihinaan kayo ng loob, walang mangyayari. Kasi kailangan nating kumilos eh. Kung halimbawa, kung ano yung kakayanan mo, yun ang gawin mo sa pang-araw-araw mo. Humingi tayo ng gabay sa Diyos kung anong dapat natin gawin. Ingatan tayo sa araw-araw. At syempre, yung pagtitiwala mo sa Kanya na magagawa mo kung ano yung nakakabuti para sa iyo at saka sa pamilya mo. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat nating magagawa. Lakipan ng sipag at tiyaga. Laban lang.